Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatapos ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hilang sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, Magandang umaga po sa inyo lahat. kung di Today is Wednesday. Amen. Monday, Wednesday, and Friday ay nagkakaroon po tayo na online, and everyday meron po tayong straight from God's Word. Ang araw ng pananalangin at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong sinasagawa. Kaya ang bawat isa ay patuloy natin inaanyayahan, maging ito po ay sa live o replay. Patuloy po tayong magsama-sama upang po tayo ay mapalakas at manalangin po sa bawat isa. Ako nga pala po si Pastor Jimmy Evangelista from the city of San Pablo City. Light in Christ. So magandang umaga po sa inyo lahat. God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ama namin banal, maraming salamat po. Ang awiting ito, Panginoon, ay naghahatid na kung saan ang buhay namin ay dahil sa iyo lamang galing. Ang buhay namin, Panginoon, ay ikaw. Salamat, Panginoon, sapagkat mula nung kami nilikha mo, ito'y galing sa lupa, iyong hiningahan at naging buhay na kaluluwa. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat sapagkat kung paano binigyan mo kami ng buhay, ikaw ang mag-aalaga nito, ikaw ang magsusustain nito, ikaw ang magpapalakas, ikaw ang mag-aalaga. Ang bawat minuto ay iyong binabantayan. Ikaw nagsabi, Panginoon, maging ang bilang ng aming buhok ay alam mo. Salamat dakilan, Diyos, sapagkat alam namin na ang manlilikha ay patuloy na gagabay sa bawat isa. Itinatas ko, Panginoon,
ang lahat po ng aming kapatiran. Maging sa Life in Christ at iba't ibang iglesia. Ama naming banal, maraming salamat. You preserve our lives. You strengthen and you maintain our physical body strong and healthy. Salamat dakilang Diyos. Itinataas ko dakilang Diyos ang iyong mga manggagawa. Ang bawat pastor na bagamat mayroon po pandemic ay ginagawa nila ang kanilang calling, ang pagtawag, ang pag-aalaga ng kaluluwa, ang pangaral, ang pananalangin. Itinataas ko dakilang Diyos na ikaw ang patuloy na mag-sustain at patuloy na pagpalain ng bawat pastor na bagamat mayroon pong risk na sa bawat araw ay lumalabas, nagbibisita, nagpipray. Dalangin ko, Panginoon, ingatan mo, O Diyos, ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy naming nagagawa ang misyon. Patuloy po namin nagagawa ang panawagan. Salamat, Panginoon, at itinataas ko rin, O Diyos, ang bawat pamilya na nasa iba't lugar, Panginoon. Ang dalangin ko, dakilang Diyos, bigyan mo ng kalakasan habang sila'y malayo sa kanilang mga bahay hanggang sa masinararoon bansa. Itinataas ko, dakilang Diyos. Ikaw ang magbigay ng kalakasan. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng pagkalinga at gabay. Malayo sila sa kanilang mga pamilya. Subalit ang Diyos namin nakilala ay gasinlapit lamang ng dasal. Gasinlapit lamang ng panalangin. Kaya mo banal, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, abutin mo ang bawat mahal namin sa buhay, ang bawat kapatiran, na bagamat meron pong nagbabantang risk, sila po ay bumalik sa trabaho, naghahanap buhay, upang matugunan ang pangailangan ng bawat pamilya. Dalangin ko, sa paglabas pa lamang ng tahanan, kanilang tirahan, ang lambong ng iyong kapangyarihan at proteksyon ang igawad mo sa bawat isa. Hindi mapipigilan ng pandemic ang mga pangarap, ang buhay na binigay mo. Kaya dalangin ko, Panginoon, alagaan mo. Aalis at uuwi sa kanilang mga tirahan na may kaligtasan. Ang sino mang naghihintay pa ng renewal ng kanilang contract dahil meron pong economic crisis ngayon ang buong mundo. I pray, spare mo, Panginoon, ang iyong mga anak. I declare renewal of their contract. I declare recalling of their job to everyone's job. Ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon. Sa sino man may negosyo, hindi po mawawala ng customer, hindi mawawala, Panginoon, ng bawat kanilang pagsisale ng product. Ikaw po, O Diyos, ang magkukunik sa mga tamang tao. Sa bawat nagtatrabaho, Panginoon, ang dalangin ko, ang lakas ng loob at pag-ibig mo ang manguna upang magawa nila ang kanilang mga misyon sa buhay. Salamat, Panginoon. Itinataas ko din, O Diyos, ang aming minamahal na Pangulo, ang Pangulong Duterte. Bagamat siya po ay patuloy na nanunungkulan, itinataas ko ang mga oposisyon, bumabatikos. Bigyan mo ng lakas ang aming Pangulo. At dakilang Diyos, itinataas ko rin ang bawat nanunungkulan sa gobyerno. Ama, ikaw patuloy na manguna. Let the power and the conviction of the Holy Spirit always present upang sila alagaan, bantayan at paalalahanan. Because if there is the Spirit of God, there is liberty. Where the Spirit of God, there is freedom, conviction, and power. Ingatan mo, O Diyos. Salamat dakilang Diyos din sa aming siyudad ng San Pablo. Bumababa na po, Panginoon, ang balita na kung saan ay wala ng COVID. Father, I pray, and we pray. Continue to protect our city. Even Laguna as a whole. Bless our governor. Bless the mayors and every barangay official, Lord. Salamat dakilang Diyos. Tinatas namin, Panginoon, ang aming pamilya. Ang aking pamilya sa Dubai. Lord, ang extended brothers and sisters ng family in America. Ang extended family
Lord God, kapatiran namin sa Bermuda. Ingatan mo sila sa Australia, ang aming pamilya sa Italia. Ingatan mo, Panginoon, ang Sabio family and Salvador family na naroon sa Roma. O Diyos, ang mansulok ng Europa. Salamat dakilang Diyos, patuloy po namin idinideklara na yung pinasumulan ay walang makapagsasara. Still, the door is open. Still, the door is open to receive. Ikaw nagsabi, Panginoon, ang binuksan mo ay walang makapagsasara. Ang mga negosyo ng iyong mga anak ay mananatiling bukas at patuloy na pagpapalain. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa kalakasan. Salamat po. Salamat. Tinataas ko, Diyos, ang Bishop ng Laguna, Bishop Hermie, maging ang aming pong Vision Keepers, Kuya Philip. Tinataas namin sa iyo, Diyos, ang meeting namin sa Huwebes, ang World Holiness Bible College Professors. Samahan mo po ang iyong lingkod upang pangunahan ang pag-meeting na ito. Lord God, regarding in our semester resume classes. Ingatan mo, O Diyos, at pagpalain ng bawat isa sa pagpunta rito sa San Pablo City. Salamat, Panginoon. Kami naniniwala, what you open, no one can shut, that He who began a good work in us will carry it on to completion. In the name of Jesus, this is what we pray. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. God is good all the time and all the time God is good. Amen. Hallelujah. Kung di ko man bigyan halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hinang sa Diyos. Yes. Ang buhay natin talaga yung sa Diyos galing. Ako nagmamahal. Sino ako? Praise God, praise God, praise God. Purihin ang ating Panginoon. So again, magandang umaga po sa bawat isa. Praise God. Today is Wednesday. No, may nagtatanong na kasi mula po sa everyday prayer and meditation natin, ginawa po natin MWF dahil meron po Tuesday and Thursday na mga appointment po. So magandang umaga po. Amen. At may pastor na nagpaalam. Thank you sa pastor na iyon. No? Hindi man kita kilala personally, pero sabi mo ay tinuturo mo sa church. Alam niyo talagang kailangan. No? Kumbaga sa pagkain ay kung ano ang masarap sa iyo, ipatikim mo naman sa iba. Amen? Kaya nga sabi nga ng Bible, ito po ay nagiging kasabikan sa mga taong nagtataglay ng Espiritu, pero ito naman ay naging katitisuran sa mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Kaya kapatid, pastor, no? Pray, isend mo. Sa bawat isa nakikinig, ang outline po ng aking meditation ay nakapost. No? You can copy, you can share to other people, and preach. I-preach natin. Dahil ito ang panahon na talagang wala na pong, ano ba tawag doon, pagka ang isang produkto ay private sa'yo. No? Wala na yun. Ang salita ng Diyos ay free. Free to receive and free to give. Kaya sa lahat po, kasi ito po ay naka-online, ay public. Kaya pwede po, pwede. I-share natin sa ating mga kamanggagawa, i-share po natin. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating Wednesday meditation. Cheer up! I will return. May siniseries po kasi natin yung sabi ng Bible na last day, the sign. No? Marami mga sign na. No? Marami ng mga nagbabanta na mga kung ating babasahin, sabi ng iba malapit na dumating ang Panginoon. Malapit man o malayo, and let us cheer up. God, Jesus will return. Kaya ang Panginoon ay babalik talaga. Hindi po hindi kaya mapigilan. Amin po ba? Misa may mga
may mga nangyari sa atin noon. No? Naalala ko po ng gera, ito'y kwento lamang. At ito ay inilarawan no ako'y pumunta po ng Olongapo, Bataan. May binisita po akong kaibigan doon. Ay doon sa crossing, bago ka tumungo ng Bataan at papuntang Olongapo, meron po doon mga estatwa. At ang estatwa daw yun ay ang estatwa nila General MacArthur na I shall return. Kasi alam naman natin, ang Amerika ay ginamit ang Panginoon para ang Pilipinas ay magkaroon ng kumpletong kalayaan sa giyera noong panahon ng Hapon. Nagkaroon ng tinatawag na word, integrity of word. I shall return. So dito sa ating tatalakayin, hindi po isang general ang nagsabi. Hindi isang presidente ang nagsabi, cheer up, I will return. Ito po ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya basahin po natin ating Bible sa ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Basahin po natin ang aklat ng Gawa. Acts chapter 1 verse 11. Men of Galilee then said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Ang sabi ng talata ng Biblia, kayo mga taga Galilea, ang sabi dito, ba't kayo nakatingala diyan sa sky? The same, sabihin natin, this same Jesus who has been taken from you into heaven. Kung paano daw ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, ang sabi ng Bible, will come back in the same way you have seen Him go into heaven. So ang Biblia nagsabi, mga kapatid, nung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli. No? In other words, ay natapos ng Panginoon ang kanyang great assignment to redeem, to save the world. No? Siya ay pumunta dito sa lupa, nagpagaling, pinakilala ang kabutihan ng Ama. At higit sa lahat, ay nagkaroon po ng tinatawag na pagtubo sa ating mga kasalanan. Pero sabi ng Bible, hindi lang po tinubos ang bawat isa sa kasalanan, kundi kung paanong siya'y dumating, siya'y muling babalik. Ano ang dahilan ng kanyang pagbalik? Marami pong tao nagsasabing meron daw sumpa, may parusa. Bahagi lang yan. Pero ang pinakang supreme reason why Jesus came is to pick up going to heaven. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang sabi ng Bible sa ating temang meditation, cheer up. Ano ba yung sabihin ng cheer up? Magsaya ka. Amen po ba? Kaya itong nangyayari sa atin, ano ba mga sanyalis ito? Ano mga banta ito? Ano mga pandemic ito? Wow, yan po ay mga palatandaan na Panginoon ay babalik. But nothing to worry, hindi ka dapat malungkot. No? Minsan kasi kalungkutan dala po ng pandemic. Minsan kalungkutan talaga. Hindi may iwasan physically. But behind that situation, there is one God, Jesus, saying, cheer up, I will come back. Yan ang isang katotohanan, mga kapatid. Yung mga sinyalis ng yan ay palatandaan lamang. Pero ang encouraging word of Jesus is for us not to be worried. No? Hindi para tayo matakot, hindi pa tayo mangamba, kundi you need to cheer up. Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga may salita ng Panginoon bilang paalala sa atin at bilang pagpalakas sa atin. Kaya lakas-lakas. Amen? Amen po ba? Cheer up. Sabihin natin, cheer up. Wow, praise God. Ano man nangyayari to? Cheer up. Why? Jesus Christ is coming very soon. Kasi Bible na nagsabi sa Acts chapter 1. Di ba? Anong sabi ng Acts chapter 1? Verse 11. Kung paano si Jesus ay umakyat sa langit. Ang sabi pa nga ba't kayo nakatingala dyan? Kasi nakita nila, umakyat ang Panginoon. Ang sabi ng tao man of Galilee, while you are looking to heaven, ba't ka nakatingin sa langit? Kung sino yung umakyat sa langit ay darating. Ano ang dahilan? Ang sabi ng Bible, let us read John 14. Nais kong bigyan pansin natin po ang John 14,
before we proceed sa cute details ng ating pong salita ng Panginoon. And let us open our Bible in John 14. The very reason why Jesus said, "Cheer up, I am coming very soon. I will return." Ang Diyos ay babalik. Si Jesus ay babalik. Kung paano daw siya umakyat sa langit, siya ay babalik. Okay, John 14:1. Huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. And let us soak this verse. Laliman po natin ang paglubog sa salita ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa, mana sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin. Yan ang dala-dala. Kaya ano man nangyayari sa atin, alam nyo, sabi dito, huwag kayong mabalisa. Kasi ito nangyayari sa atin, tayo nababalisa. Hindi mo namang mawawala bilang tao, mga kapatid, no? Eh, sino nga ba ang hindi mababalisa na talagang tumataas ang tinatawag na COVID? Pero from the Bible, John 14, bakit daw huwag tayo mabalisa? Bakit? Ito ang sabi ng Bible. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sinasabi ko sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. So, ang ibig sabihin pala, kapatid, mga kapatiran namin at pastor, dito direkta sinasabi na tayo talaga ay hindi talaga tagalupa. Hindi tayo permanente tayo dito sa lupa. No? Isang bahagi ng kasulatan sa ating pinag-aaralan na talagang tayo ay narito sa lupa, pero sabi ng Bible, ang lupa ay punong-puno ng problema. Ang lupa, ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. At ang sabi nga, no, one day, ang sabi nga ni Kuya Ed, Brother Ed de Villanueva, hindi ko malimutan, ang mundong ito ay pasama ng pasama. No? Pasama ng pasama. The world become worse and worse. Pero sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So mga kapatid, cheer up. Ano man nangyayari sa ating mundo, hindi ka talaga permanente rito. Kaya huwag tayong mabalisa. Amen? Hindi ko naman sinasabing matuwa tayo pag tayo namatay. Hindi po. Nais lang natin bigyan tayo ng kapag-asahan na totoo nga ang Bible na talagang huwag kayong matakot sa pumapatay ng lanlaman. Mapatakot kayo sa pumapatay ng ating kaluluwa. Ang sabi ng Mateo din, no? Kung di magkakamali kami, Mateo G's. Kasi ito'y lupa lang. Pasamantala lang talaga. Pero napakahalaga yung pangako ng Panginoon na talagang tuluyang sinabi niya na pag sa bahay ng aking amay maraming silid, no? Sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako ron upang ipaganda kayo ng matitirahan? At kapag may paganda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasamo ko kayo kung saan ako naroon upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Oh, praise God. Amen. Sabihin natin makapiling. Kaya dito sa ating tatalakayin, kailangan tayong magalak pa, no, sa kabilang ito. Sapagkat yung Jesus na yung pinipreach. Pag tayo nag-altar call, pinatatanggap natin ng tao sa Panginoong Kristo. At marami naman tao tumatanggap bilang Panginoon tagapagligtas. Ay imagine, makaharap mo pagdating ng panahon. Amen? Yung dating Jesus na pinatatanggap mo sa tao, para maligtas sila. No? At pag mayroong tumanggap at nagbukas ng pintuan, ang sabi ng Bible sa Roma 3:20, ay sasaluhan ka niya. Imagine, sabi ng Bible, cheer up, I am coming very soon. Na ang dahilan pala, pag naipaghanda na tayo na matitiran, siya babalik upang kung saan siya naroon, ay parang din tayo. So, ang ibig sabihin, ano man na nangyayaring mga sign na ito ay huwag magbigay ng lungkot, kundi huwag tayong mabalisa. Amen? Huwag tayong mabalisa. O pwede ka mabalisa naman kung di mo alam ang pupuntahan mo. Nakapagin po ba ako? Kasi ako naranasan kong maglakbay kung saan eh. Pag alam ko pupuntahan ko, hindi ako nababalisa. Naalala ko po nung unang biyahe ko na papuntang Mindanao. Imagine, ang kagandahan may kasama ako. Magmi-mission kami sa Bungaw, Tawi-Tawi.
Sumakay kami ng barko, ay, hindi ko alam yun, ha? Pero hindi ako nababalisa. Bakit? Kasi yung kasama ko, alam ang aming pupuntahan. Alam yung pupuntahan. Ang sabi sa akin ni Pastor, pagdating po doon sa Buanga at lilipat tayo ng barko going to Tawi-Tawi, dahil yun ay marami pong Muslim, hindi kita tatawagin Pastor. Tatawagin kitang missionary. Bakit? Kasi alam niya yung pupuntahan na kinakatay daw mga pastor. Pinipersecute. So, hindi naman ako nabalisa. Bakit? Alam ko. Kaya anong nangyari sa akin, in-adjust ko sarili ko. Amen? O brother. Amen? Kaya nag-preach ako dun sa isang subdivision ng mga native sa Tawi-Tawi, no? Ay nagulat ako, NHA, pero nasa ibabaw ng tubig. Amen po ba? Kasi mga natibong mga taga-Tawi-Tawi. So hindi ako kinakabahan. Bakit? Alam ko ang pupuntahan ko eh. Amen? Cheer up. Kakabahan ka kung hindi mo alam ang pupuntahan mo. O nagbiyahe naman ako. Minsan nagsolo nila ako magbiyahe. Papauwi, pabalik. So hindi ako na kinabahan. Bakit? Alam ko pupuntahan ko. Kahit sa ibang bansa, no? O sige, sasalubungin ka dito. First time kong pumunta ng China dahil nasa misyon. Oh? Sabi gano'n, sige, sumakay ka lang nito. Pagdating doon, mag-exit ka dito. Pagkatapos exit, paglabas mo ng immigration, naandun lang ako dito. May sinasabing watawat. Hindi ko naman alam yung watawat. So, ang ginawa ko, paglabas ko ng immigration, going to China, hinanap ko yung watawat. At nakita ko, ang taas nga. Nasa gitna yung platform. No? So, pumunta lang ako doon. Mamaya-maya, may lumapit na. May identification eh. Ako ay naka-sumblerong puti. O kahit hindi ako hindi naman ako nagsusumblero. Nagsumblero ako, kulay pula. O, nung kami nagkatingin na, nakita ko yung sombrero puti, papunta doon sa watawat. O, praise the Lord, siya na nga. O, hindi ako naligaw. Kasi bakit? May kilala kang naghihintay doon. Ganon ang pangako ng Panginoon. Ang ating pupuntahan may sasalubong sa atin. Nakuha niyo po ba ako? May sasalubong sa atin. Sino ang sasalubong? At siyempre, ang Diyos. Amen. Ang kailangan lamang, alam mo. Kaya sabi ng Bible, huwag kang mabalisa, huwag kang mabalisa. Kasi yung nababalisa, hindi mo alam ang pupuntahan mo. Kaya ka, ang tawag din, bali is. No? Hindi mo alam. Pero pag alam mo pupuntahan mo, cheer up! Jesus returned to be with us, to be with Him, where He is going. Kung saan siya naroon at pupunta, naandun ka. Kaya, cheer up. Huwag ka mabalisa. Dito tatlong bagay iiwanan ko sa inyo. This is what is the place? This is the precious place, no? Called the Father's house. Sabi nga natin, Father's house. No? Kaya John chapter 14 verse 2, no? In my Father's house are many rooms. Wow. So, precious place. In my Father's house. Wow. Pag sinabing Father's house, ang ganda nun, Ama. Amen. Amen po ba? Hello? In my Father's house are many rooms. So, ano ibig sabihin ni kalawa doon? After ng precious place ay spacious place. Sabihin nga natin, precious place and spacious place. Kaya sinabi ng Bible, in my Father's house are many mansion, many rooms. Ang ibig sabihin, that place is a precious place and spacious place. No? Kaya, no, yung mangyayari, no? Yung mga na-share ko sa Tawi-Tawi, no? Kung kilala ko naman sila doon, no? Magkikita kami. Kasi in my 36 years of servicing the Lord, ako, nalibot ko na yata Laguna. Nalibot ko na iba't ibang isla. I go to Bacolod, I go to Iloilo, I go to Zamboanga, I go to Tawi-Tawi, I go to China, I go to Hong Kong, Macau. Ang dami. Brunei, Singapore, Malaysia, marami na nasyaran doon. No? Kaya many rooms. Ang ibig sabihin is spacious place. Kaya ang lugar ng langit ay para sa lahat. At ako'y naniniwala, kasama ka doon. Wow. Amen? Amen po ba? Kung meron pa tayong consciousness doon physically, marahil makilala mo ako, makilala kita. Hindi lang nating alam ang doctrine doon, pero isang bagay alam ko, the place where we are going is
precious place. Why? Because the Father's house. The second one is spacious place. Ang ibig sabihin, hindi lang po sa isa. Marami. Kaya marami ka na siya ng Word of God. Diyan sa bansang kinilalagyan mo, marami ka na bahagi ng salita ng Diyos. O one day, makikita mo sa mansyon. Spacious place. Amen? Wala pa po eksakto na teolohiya na talaga pagdating sa langit ay magkakilala tayo. Kasi ang alam ko doon ay heavenlies yun. Heavenly minded, heavenly bodies, glorified bodies, heavenly minded, and heavenly home. Kaya sabi nga ng Korinto, di ba? No, meron tayong katawang panlangit, may katawang panlupa. May bahay panlangit, may bahay panlupa. So, ganun din siguro, kaisipang panlangit, kaisipang panlupa. Ay magkakapatid, kaisipang panlupa yan. Relasyon niya. Kaya marahil ay isa na isipan natin doon. Brothers and sisters. Wow. Family. Why? Because the place is the reception of His promise. Magsasama-sama tayo doon. Amen? And another one, that place is a reunion. Sabihin natin, reunion. Kaya mga kapatid, ako nga, may mga gabing ako'y nalulungkot. Hindi dahil ako nalulungkot sa nangyayari. Kasi yung dalawang anak ko na malayo sa akin. Huwag man dumating na talagang niloob ng Lord, mag-uwian na tayo. Hindi ko sila makikita physical. Pero, makikita ko. Mahaba pa buhay natin. Amen? Kaya huwag kayo mabagaba, huwag tayo malungkot. Pero ang kagandahan nito mga kapatid, that place we are going is a recognition place. Reunion place and the rewarding place. Tatlo yan. Sabihin natin, reunion, recognizing place, and rewarding place. Lahat. At napokus ako dun sa isa, reunion. Di ba pag nagre-reunion ang pamilya, yun lamang kaanib ng pamilya ang dadalo? Hindi pwedeng kapitbahay kasi reunion yun. Tulad nun, nagkaroon kami na reunion ng batch 81. So, walang dadalong batch 82. Walang dadalong batch 80. Ano yun? Ang reunion ay batch 81. So, may isang kulay kami, kulay dilaw. Kaya nung magdatingan po doon sa resorts, lahat kami nakadilaw. Reunion, isang kulay. Ganon din po ang reunion ng Lord. Kailangan kapamilya ka. Kailangan kapamilya ka. May relasyon ka. Iisa kulay nyo. Amen. Iisa lingwahe nyo. Iisa. Kaya nga, reunion. Amen po ba? Dati tayo magkakasama, hiwa-hiwalay na tayo sa buong mundo, pero magsasama-sama tayo at igagather tayo sa isang magandang lugar, precious place, and spacious place. Na one day, naandun ka room. Many rooms, naandun ka. Many rooms, naandun ka. Many rooms, naandun ka. Mansion nga ang ibig sabihin pa nung iba eh. Amen? Marami naglalakad ka, oh, ganda naman ang mansion ito. Oh, ikaw pala! Oh, praise God. Kung makikilala natin ang bawat isa. Kaya kapatid, that place we are going to is our reunion place. Then another one is recognition. Kaya God recognize your work. God recognize your effort. God recognize your service into Him. Kung dito sa lupa hindi tayo nare-recognize, in heaven, the precious place, in the spacious place, one day, after reunion, God will recognize you. Amen? Yung ginagawa mo. And the last one is God's rewarding you. Wow, tatanggap tayo ng reward. Ano sabi ni Timoteo? 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. I have fight the good fight of faith. I finished the race. I have kept the faith. Now, there is the store for me, the crown of righteousness. Sabihin natin, crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me. Sabihin natin, award to me on that day, and not only to me, but also to all who have been long for His appearing. Si Pablo nagsabi, darating araw, tatanggapin ko yung award o reward to me. That day, ang sabi ng Bible, the Lord, the righteous judge, will award. No? Ang Panginoong Jesucristo ang mag-award sa iyo. Kaya, cheer up. There is a reward. God acknowledging us. Recognizing you.
Amen? Kaya magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. You need to be cheer up. God rewarding you. God, no, ay acknowledging everyone. Kaya habang tayo nasa lupa, mga kapatid, ang sabi nga ni Pablo, fight the good fight of faith. Manatili po tayo malakas sa pananampalataya. Huwag tayong maapektuhan ng lahat na nangyayari, mga kapatid. Amen? Cheer up. God, Jesus, will return. Manatili tayo matatag. Sabi ni Pablo, 2 Timothy, I have fight the good fight of faith, I finished the race, I kept the faith. And one day, malayo pa naman, you will receive a reward, a crown. Amen? Cheer up. Cheer up. Cheer up. Let us pray. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Ang iyong salita ay makapangyarihan, nagpapaalala ng iyong kabutihan. We need to cheer up because you are coming very soon. Ikaw nagsabi, pag naipaghanda mo na kami ng matitirhan, kay babalik upang kami kaunin mo. And the place is a precious place. The spacious place. In a place of reunion. A place of rewarding and acknowledging to all what we have done here on earth. Salamat dakilang Diyos. Pagpalain mo bawat isa. Sumunod ang lahat sa maikling panalangin. Tayo manalangin sa oras na ito. Sabihin, sumunod po tayong lahat. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ako'y nagpapasalamat sa iyong salita. Dinatanggap kita bilang Panginoon na ika'y babalik sa takdang panahon at ako po ay isasama mo kung saan ka na. Inihahandog ko sa iyo aking pamilya at gamitin mo ako upang maibahagi ang balita ng kaligtasan sa ibang tao. Ikaw ang ating Diyos na paglilingkuran. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, God bless you. Cheer up. Ako nga pala po si Pastor Jimmy na nagsasabi, life is amazing. Winning is our calling. God bless you. God bless you. I love you. Life in Christ, I miss you. ay mayroong undangan. Sinong may pag-ibig,